Isang maliit na bagay lang ang ginamit niya para maging daan para siya ay makatakas sa mga pulis. Inaresto si Lawrence sa mga pulis pero nang papirmahin siya, pasikreto niyang hinugot ang dulo ng ballpen at nagkunwari siyang umubo at tinago niya ang matulis na dulo nito sa bibig niya. Pagdating sa presento, kinulong siya sa isang hiwalay na silid nang masiguro niyang wala nang nagbabantay. Dahan-dahan niyang nilabas ang dulo ng ballpen at ginamit ito para buksan ang posas na nasa kanyang kamay. Tahimik, mabilis at planado ang bawat galaw niya. Nang magsimula ang investigasyon, humiling siya ng isang pabor na isang babaeng pulis lang at isang tao lang ang pwede lang magtanong sa kanya. Kahit ilang beses nang binalaan ng kapitan ng babaeng pulis na mag-ingat pero binaliwala niya lang ito. Nagkunwari muna si Lawrence na sumasagot sa tanong, saka nagsabing siya ay nauuhaw kaya humingi siya ng isang basong tubig at walang pag-alinlangan binigay ito ng babaeng pulis. Ngunit bigla niya itong inatake kaya sa isang iglap na walan ng malay ang pulis, agad niyang binuksan ang pusas, kinabit ang isang dulo sa riyas ng bintana at ang isa sa bakal na pinto. Pagkatapos, sinadya niyang gumawa ng malakas na ingay gamit ang baso para makaagaw ng atensyon ng mga nagbabantay. Nakaalerto ang kapitan, ngunit habang pilit nilang binubuksan ang pinto, hindi nila alam na nahuhulog na pala sila sa bitag ni Lawrence. Ginamit nila ang kanilang lakas para masira ang rihas. Nang mabuksan ang pinto, nakatakas na siya kaya agad silang tumakbo para habulin. Ang hindi nila alam, si Lawrence ay palihim lang na nagtatago sa itaas ng bintana. Bumalik siya sa room para kunin ang cake na binili niya para sa kanyang anak. Nang mapansin ng mga pulis ang mga bakas ng dugo, saka lang nila na-realize na niloko lang sila. Ngunit huli na, dahil habang patuloy ang paghahanap sa ibaba, ang lalaki ay muling naglaho ng walang bakas. Walang ingay at walang sino man na nakapigil sa kanya na para bang may sadaga siya dahil sobrang hirap niyang hulihin.